ratified the President and approved by the President. Pwede yun. O kaya, the Cabinet appointed by the President and approved by the Supreme Leader. Pwede lang ito. O ano talaga, no? That's why you research, ha? Any question? Let's go now to judiciary. Judiciary muna tayo. O, masalimuot din yan eh. You see? Tingnan nyo dyan, ang Supreme Leader na nag-a-appoint. Is there any possibility that the one who appointed the cabinet, okay, ay Supreme Leader? Posible. So you made the research, ano? Saan mo na nakakuha naman niyang ang Supreme Leader na nag-appoint sa head? Ayun. O, sige, continue. Bakit ka nag-arrive na ganyan? Dalhin mo nga yung Xerox mo na yun, ano? At nasahin natin, ano? Nandiyan ba? O, sige, continue na lang. Nangyari lang muna, ano? Ito, sabi ko, daldal eh. Paliwanagin natin kaya, si Mr. Guzman naman. O, Guzman, paki-explain mo yung Supreme Court. Oo. Ito lang. Wala ba sa Supreme Court? Ayun. Sunod natin si Mr. Pachat. What about the public court? Ano ba siya ang jurisdiction niya? Patay. Any civil and criminal cases? Saan dadalhin? Okay, what about you, Mr. Kit? Ayun. What about the Revolutionary Court? Parang nagigising lang, Malibasa, Arisoko, kala ko, gigising mo lang. Saan naman ang jurisdiction ng Revolutionary Court? Yung makita. Ba't ang pupunta sa likod? Hindi wala ka. Paano ka mabasa yan? Nandiyan yung nilagay. Diyan ka ba tayo nilagay? Next time, papalag ka naman. Hindi mo sinabi ni Sir, ayun. Hindi lahat ang sinasabi ni Sir. Tama, Kaya, yuri ako. Sit down. Ito na lang si Mr. Si Mr. Sicones. Revolutionary Court. Ano kaya example yan? Pwede kang dalhin dyan.